Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Risa Hontiveros po ay sinight for contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Senator Robin Hood naman ay kagyat pong tumutol dito po sa pagsasite ng contempt. Sinight for contempt, no? Sabi po ni Risa Hontiveros, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carrion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pinaparesto na po para mag-testify. Kaya lang natabunan na eh. Alam mo, Senator Risa Hontiveros, ito yung mga tinatawag natin. Dahil po hindi umatin si Pastor Apollo Kibuloy sa pinatawag ni Risa Hontiveros, na sa simula pa lang po ay inaakusahan na. Si sabi ng kampo ni Kibuloy, pucha, simula pa lang eh. Alam mo nang tutunguhin. Alam niyo po, nung nakakadalawa na po to si Risa Hontiveros, naging bahagi po siya ng investigasyon sa Parmali. Dito po, pag wala po tayong nahita rito, tandaan po natin, in aid of legislation, lahat ng ating mga investigasyon sa Senado. Nakakailan na. Nakapang-ilan na tong investigasyon ni Risa Hontiveros dyan sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So una po natin titignan. Hindi po pala. Isabay na natin yung kay Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, tinututulan niya yung contempt. Dahil tumututol yung alam, si Robin pa lang ba yung kanina? Kasi hindi ko napanood, dito ko na lang, parang silang dalawa lang ni Risa eh. Dapat kasi, kung dalawa lang kayo, dapat matutuloy na, ipapahuli na kagad si Pastor Kibuloy kung ay second demotion. Kung, sabi concurrence of one member. Kaso po yung isang member, tumutol pa. Malas talaga si nauna si Robin para alam niya na eh. Kaya po tumutol kagad si Robin. Kaya hindi po mapapakulong. Pero kinakailangan po ni Robin Padilla within 7 days na makapag-produce po ng 8 senador. Para alam po natin, no? 8 senador po ang kinakailangan ni Robin Padilla na tumutol para hindi po makontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita niyo ba kung gaano kalaki ang rally? Malamang po ang mangyari po niyan, nagdadalawang isip po, solid to. Yan po ang ganyan po magpakita yung power nung rally. At nakikita rin po ng mga politiko, teka muna, hindi lang yung mga nanood sa rally. Hindi lang yung mga nagpunta sa rally yung yung impact. Ang tataas ng mga views nung mga nag-cover ng rally. Kaya marami kang makukuha niya na Senator Robin Hood. So dalawa po abangan natin, no? Mahuhuli kaya si Pastor Kibuloy? Ikalawa, makakagawa kaya ng batas si Risa Hontiveros? Kasi po, pag wala rin po yung nagawang batas, nag-aaksela talaga tayo ng pera. Okay lang sana kung sumisikat siya sa ginagawa niya. No? Hindi rin naman po niya kinasisikat. Actually, sila ni Tambi, yung ginagawa po nilang pampasikat yung ginagawa ng mga yan. Dalawa silang gusto magpasikat eh. Si Tambi, yung pagmumukha niya, nakabalandra, namimigay ng kung ano, no. Kulelat pa rin. Dalawa sila ni Risa, nag-battle of the kulelats. Hindi na po uso ngayon yung no? Alam na ng tao kung sino yung matunay na naglilingkod. Okay, punta po tayo rito. Abangan namin yan, ha. Kinakailangan na Senator Risa, meron kang batas na magawa diyan, kundi sayang na naman ang pera natin. Bakit po sayang? Nagsampa na po yung DOJ ng kaso kay Kibuloy. Yun na po yung proper, no? Kasi kung may kaso na, wala nang silbi yung investigasyon nyo kung hindi ka makakagawa ng batas. Kung ganyan lang po pa na investigasyon at walang batas, kasi inaksayan yung pera namin nung Parmali.
Wala rin na parusahan sa Parmal eh. Bakit? Pinulitikan nyo eh. Inugnay nyo yung Parmal kay Duterte. Walang testigo, walang material evidence, walang ebidensya na nag-uugnay kay Duterte nung nagsulat ng committee report. Si Duterte ang may kasalanan sa Parmal. Kaya tigil-tigilan nyo kami rin sa kapapasikat nyo. Wala na po sumisikat dyan sa Senate hearing. Alam, nagagalit po lalo yung tao. Ngayon, ang pampasikat ngayon, mag-rally kayo. Nag-rally kayo, di ba? EDSA. Kasabay na rally sa Cebu. Kumusta yung rally sa EDSA? Ilan na? Dati 30 eh. Ilan ngayon? Okay. Punta na tayo rito sa iba. Nananawagan po yung mga Dilawan. Ito po ang panawagan ng Dilawan. Guys, yung mga Dutertards na attacking the Marcoses and sounding like Dilawan Pinklawan, remember, kalaban din sila. They are political hypocrites. Duterte and Marcos supporters are the same monsters. Labanan natin sila. Hindi, no? Ang tanong, may pwersa ba kayo? Kayo ba mga Dilawan, may pwersa pa kayo? Utot nyo. Tagapanood na lang kayo ng labanan ng mga Duterte versus Tambaluslos. Ayan, no? Bakit po kayong mga Tambaluslos supporters, Marcos, Araneta, Romualdez, bakit kayo galit na galit sa panawagan naming isisiro namin kayo, yung kandidato nyo sa 2025, no? Nagawa na namin yan noong 2019. Nanawagan si Pangulong Duterte, isiro natin tong Dilawan, kaya rin namin gawin sa inyo yan. Isa lang naman, so far isa lang naman yung posibleng pumasok sa inyo. Yun yung nagngangalang Erwin Tulfo, dahil mataas sa survey. Pero wag po na tayong sumunod sa survey. Hindi po ang survey ang magdidikta sa atin kung anong ilalagay natin sa balota. Mas makapangyarihan yung mga Duterte supporters at ang taong bayan. Tama na yan. 2 tulpo pa, tatatluhin pa natin yung mga tulpo. Tama na, isa lang. Tigil-tigilan nyo kami. Okay. Yabang na yabang sila eh. Sa sinasabi natin eh. Ito pa po, meron po nagpa-interview dun sa, may mga nag-interview po ron sa, ewan ko kung sino yung naglabas nun. In-interview po yung mga nakasuot po nung t-shirt dun kay Pastor Kibuloy na sinasabi nila na binayaran sila. Alam nyo, kontra-kontra yung kontra-kontra po yung mga pinagsasabi ninyo, no? Kayong mga akusasyon nyo kay Apollo Kibuloy. Sa Senado nadidinig ko, ang akusasyon nung mga tauhan ng SMNI, hindi sila binabayaran, voluntary, di ba? Tapos sa rally magbabayad. Puta, naroon ako sa rally. Iba po yung itsura ng mga bayaran sa mga ay mukha naman planted, nakita niyo naman po yung itsura. Alam niyo yung itsura ng mga umatin na mga ng mga mas makikinis pa po sila kaysa sa aming mga vlogger eh. Nakita niyo po yung itsura nila, talagang yung mga taong umatin ng simbahan gano'n. Yung mga mukhang taong naliligo, yung mga in-interview mukhang hindi naliligo eh. Tsaka iba po kumilos yung alam nila yung mga kanta, alam nila kung ano yung gagawin. Lahat sila may kalokohan po yun. Hindi po napapagod. Yung mga yun, mukhang ini-interview pa lang, humihingal. Mukhang naliligo po lahat nung umatin doon kay Kibuloy. Alam niyo yun, iba po yung mga taong nagsisimba eh. Di ba? Kasi siguro wala naman po nagsisimba na hindi naliligo. Doon po nakukuha yun, yung mga pag hindi ka na nagsisimba. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.